Naku mga ka-good news, meron yatang nag-U-turn dito at nagiging neutral yung kambyo niya. Ito ang pahayag ni Digong ni Duterte na magpa-aresto na si Kibuloy. Bakit niya gagawin yan? At kung ayaw daw magpa-aresto, magtago at harapin kung lalabas man ay haharapin ng mga paratang sa Senado. Sa pahayag na ito ni Digong mukhang walang pagtataguan dito si Kibuloy kundi talagang lilitaw siya sa Senado. Atin pakinggan ang balitang ito sa UNTV. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Apollo Kibuloy na magpa-aresto kung ayaw nitong dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Ayon pa sa dating Pangulo, isang free country ang Pilipinas, kaya't bibigyan niya ng kalayaan na magdesisyon si Kibuloy. Si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta at malapit sa pamilya Duterte. Samantala, sinagot rin ni Digong ang mga paratang hinggil sa umano'y pagtanggap nito ng armas mula kay Kibuloy. Giit ng dating presidente, siya pa umano ang supplier ng armas sa Davao at hindi siya nanghihingi sa kung kanino man. Ayan, mukhang sa kanyang mga pahayag ay parang hindi na sila kaibigan niya ni Kibuloy. Kasi nga, si Kibuloy ang nagbaback up palagi kang Duterte sa mga gastusin sa politika at yung paratang na mga armas daw ay galing kay Kibuloy at tinanggap ni Duterte at yan ay tinanggi ni Duterte dahil siya daw ang supplier at hindi si Kibuloy sa Davao. Yan ang kanyang pahayag. Kaya mukhang merong friendship dito na magkahiwalay, ma-broke up ang friendship dito between Duterte and Kibuloy. Sa ganitong mga pahayag, parang laro lang ito ng chess, ang politika. Kinabukasan, bati, ngayon magkaaway. Sa susunod na araw, magkaaway na naman. Depende yan sa itong tunog ng musika. Okay, so dito sa pangalawang video ay si PBBM naman ang nagbigay ng advice kay Kibuloy kung anong dapat gawin. Narito ang video, atin panoorin. President Bongbong Marcos urges controversial Pastor Apollo Kibuloy to address the allegations against him. Marcos says Kibuloy has a chance to share his side of the story. My advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side. Para malaman natin kung ano pa talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here and allowing him an opportunity and forum to make his case. Okay, talagang hindi lilitaw yan si Kibuloy kasi outnumbered siya. Alam naman natin na ang presidente ay hindi niya side. Kaya hindi yan lilitaw. Sabi nga ay magtatago na daw siya at hindi talaga magpapa-aresto maliban kung nasa korte ang kaso. Kasi kukuha naman ito ng magaling na attorney at ang kaso ay baka magiging ano yan, kung sa basketball pa ay magiging tie ang score. Okay, atin tapusin ang balitang ito. Narito si Kibuloy. Kibuloy faces summons from both chambers of Congress to address separate issues and allegations of sexual abuse and violations of the Kingdom of Jesus Christ-owned Sunshine Media Network International. But Kibuloy has ignored these summons. Kibuloy also alleged that Marcos was conniving with the U.S. government for an assassination plot against him, to which the president responded. Hindi ko naintindihan yung sinasabi na bakit siya assassinated. The best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Okay, yung mga counter kasi ni Kibuloy, kanyang counter moves yan na assassinate daw, meron daw siyang patong sa ulo na $3 million. Kaya, ayan, para magkaroon ng simpatiya ang mga tauhan niya at ibang tao sa kanya ay mukhang nagpamukhang victim siya. Parang siya yung na-victim. Ngayon kung hindi ka guilty ay pwede ka talagang haharap diyan sa Senado kung walang kasalanan. The truth will set someone free. Okay, yan ang kasabihan na totoo.
Hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na ingat kayong lahat. Sambayanan, Pilipinas.